Opo, po. Ay nako, magandang umaga po sa lahat. Ito na naman po tayo sa St. Joseph, Barangay Tabigi, Ginto, Bulacan as Amparo B. Santos, Mother pa rin. Ako po ay hindi nagpapabayang dumalaw sa inyo sa kadahilanan na aking pong tungkulin tungkol sa Panginoon. Ang lagi ko pong pagpapahayag sa inyo ay laging isang pagpapaalala. Tayo po ay papunta na sa pagtanda, hindi na po tayo pabata. Kaya ang tangi ko pong magsasabi sa lahat ng mga nakikinig sa akin at nagpa-follow up, sana po isaayos natin ang ating buhay. Ang number one po masasabi sa mga new generation at bagong pamilya, kung kayo ay kumikita, ayusin ninyo ang pamamaraan tungkol sa pinansyal. Ayusin nyo ang trabaho, ayusin nyo ang perang pumupunta sa inyo at ayusin din nyo kung saan at ano ang nararapat gawin. Kasi sa panahon ko po, nung aking nagdaang marami ng taon, marami ang nagsiyaman. Alam niyo po ba, hindi nila napangalagaan ang kanilang pera, pinabayaan. Nagkapera, walang ginawa kong dakma ng bili. Ngayon po, naubos ang kanilang daang milyon. Ngayon, wala na silang kabuhayan. Itanong niyo sa akin. Sobra ang naging lakas ng loob sa paggastos. Hindi nila alam na palaki-laki ng pondo may kaubusan. Kaya kung ako man po ay nananawagan na kinakailangan ayusin natin ang lahat na ito nang wala tayong pagsisihan. Ang tangi ko pong masasabi ko, hindi nyo kaya, huwag nyo sasagpangin. At lagi nyo pong tutuusin ang kahinatnan at ang dating ng pera sa inyo. Kasi kinakailangan po, kung tayo ay matanda na, katulad ko, 84 na po ako, tunay naman pong naroroon na lang, puro po ang pera palabas. Ngayon, wala pong naipon, di wala pong lalabas. Mag-iintay lang po tayo ng ambon sa ating upuan. Malungkot po yun. Kaya hanggat maaari, hanggang may nagagawang magandang pagkakataon sa aking kabansang Pilipinas at lalo-lalo na sa sandaigdigan, ako po naririto na nagbibigay ng salita na pag-aralan natin ang lahat ng bagay. Ayusin natin, fear sa tao, pagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. And the best and the number one po, ang katipiran po, kapatid po yan ng kayamanan. Sasabihin ko rin po sa inyo, ang masinop, ang maramot, daig ang masinop. Kaya kung sakali man po na ako'y nangungusap, ang aking po tinatalakay araw-araw tungkol po sa mga karamdaman at pagpapaliwanag. At para po ang mga tao tunay namang natutulungan ko kahit na po sila nasa ibang bansa. Kaya nga po marami po natutulungan sa ibang bansa na hindi po nakararating dito na ako naman ay tinatawagan at ako naman po ay sumasagot sa kadahilanan na ang aking pong nalalaman ay nakatutulong po ako sa mga tao kahit na sila malayo. Ang una ko pong tinatalakay dito ay tungkol po sa langis ng niyog. Ang niyog po, pag umaapaw po ang inyong tiyan, uminom po kayo ng 6, kung kaya nyo 5, kung kaya nyo 4, 7. Pero the best po, lalo na po pag diabetes ang pag-uusapan, 7 na po gawin nyo, 3 araw na sunod-sunod. Kapag po kayo uminom ng 3 araw na sunod-sunod sa mga may diabetes at tumataas ang sugar, ito po dahan-dahan na bababa ang bakterya. Pero ang tangi ko pong masasabi, hindi po makasasama ang langis. Ito po mamahinga kayo, gawin nyo po 3, 4. Mabigat po ang nagiging insulto ng diabetes at iba pang karamdaman. Kapag po ang katawan nyo namanhid na dito, ito, hanggang paa, namanas na, konektado na po yan sa atay, sa abdo, sa prostate, sa colon. Kaya kung sakali man po na ibinigkas ko sa inyo, napakaganda po ng aking ibabalita, araw-araw. Kung itatanong ninyo bakit nagkaganon ang inyong colon, ang inyong matres, yun po pala ganito. Ang sasakyan po, araw-araw nilalagyan natin ng gasolina. Nilalagyan ng gasolina, yun po pala dahan-dahan may tumitining doon sa loob na dadagdagan yun, naiipon. Dito sa left neto, sa left. Kaya ayon, nakamarka dito. Kapag yun umandar, ano ang magiging kaso? Sa mayoma, mangangapal, kikirot,
epekto sa suso. May pag po tinanggal yung kaprasong kulani dito, ano po yun? Hindi na makararating to, mama na sina, pati ito, ano ang kapatid nun? Wheelchair. Kung ako man po ay nangungusap sa inyo sa araw-araw nito, may matututuhan kayo. Sa bagay po, hindi ko na kailangan araw-araw, explica ko pa yung ginagawa ko araw-araw dito. Kasi masyado naman po, dudumi po ang aking pagpe-Facebook, puro po bakterya araw-araw. Kaya po araw-araw, umagang-umaga, hanggang hapon po yun. Kaya nga po, nagbibiro ako kung minsan hindi ko akalain ang lugar ng Mother Paring sa Bulacan ay maging kubeta ng madla. Kapag kasi inalis ko po yung sa tumataas pong creatinine, wag po kayong masyado malulungkot kung mataas ang creatinine ninyo. Hindi po yung agad anuhan na nyo, susupalpalan na nyo ng emergency dialysis at fistula. Ako po ay naririto na nagmamahalamang ako sa kapwa ko Pilipino. Kasi kapag po ang sakit sa bato na dialysis na wala na pong buhay. Ako po ang nagsasabi sa inyo ng wala na pong kasigtasan, wala na pong kasagutan. Ang kasagot po niyan kalungkutan ng kusina. Kasi kahit po nakasako pera ninyo, mauubusan kayo. Dahil ang inyong pong pagpapadialysis 3 times a week. Bukod pa roon, ang akala nyo yun lang, maraming mga gagawin pa rin sa loob na. Ang akala ninyo, ang budgeted 5,000 o 3,000, hindi nyo alam pag nakapuno po, 10,000. Ganyan po yan, may sa dugo, kung ano-ano. Ang aking pong paliwanag ay sana huwag niyo mamasamain, mga minamahal ko, kung sino man ang tinatamaan. Kasi po, nalulungkot din po ako na ang nakatira sa ating bansang Pilipinas lahat po ay nasa dialysis. Nakakalungkot po yan. Ay bukas makalawa po, gagaan. Kaya nga po, kahit na medyo ako napapagod, pinagpupusan, o ano pa mang bagay, ini-explica ko po yung mga bagay na yan. Lalo kung inaakala ninyo mataas ang inyong creatinine, inom po kayo ng langis. Magpalangis po kayo ng 20 niyog. Kahit kayo nasa malayong lugar, hindi makasasama yun. 3, 4, 5. At ito po pala langis na natutuhan ko po sa bigay ng ating mahal na Panginoon ang alaga pala sa katawan ng isang tao, 15-30, 5. 15, 5. At 35. Kasi yung acting full loob ng meditation ng katawan ay natitigang din. Kaya nga kung ako magsasalita sa inyo, huwag niyong mamasamain, mga minamahal kong mamamayang Pilipino, lalo-lalo na sa mga babaeng nakikipagtalik. Iyan po pala natutuyo, natitigang. Ngayon na kayo makakarinig, kinakailangan po yan, nalalangisan din natin para po ang bakterya tumitilampon. Kasi kung naka-stay doon, tama at meron tayong mga nararapat gawin. Pero iba po ang pilantik ng langis. Kasi po, wala pong i-stay na bakterya sa loob kapag po nadaanan ng langis. Ang aking pong pagbabalita sa inyo kapag po kayo uminom ng langis, basta po may pananalig, may pananampalataya sa ating ginagawa sa mahal na Panginoon, magdasal kayo. Kapag po uminom kayo ng langis, uminom po kayo dito ng 3 beses. Pagkatapos po, itong aking natutuhan, hindi ko sinabing kayo gumawa dito at magdunong-dunungan. Ang gawin niyo po, lalo po yung mga lumalaki ang tiyan. Lagyan niyo po ng langis ito na mga kalahating baso sa lubungin niyo. Pagkatapos po, ito, tubig. Kapag po tinulungan nyo, makaliligtas pa po ang mga tao. Hindi po ba kayo nagagalak na ang Mother Paring nagbabalita sa inyo ng maganda? Hindi ko naman po hinahangad na kayong lahat kayong mga may karamdaman ay pumunta dito. Ang aking masasabi sa pupunta dito, kinakailangan na. Naririnig nyo na lang ako sa Facebook. Gumayak na kayo. Ayusin nyo na at dalhin nyo ng lahat yung sinasabi ko sa inyo. Pero the best langis. Pangalawa po yung mga gamit ko, may pambayad kayo. Kasi po, marami dito ako na-encounter na kung saan ang galing. Pagkatapos po, walang gamit. Siyempre po, hindi naman po yun ako naman wala na naman din pong budget. Gano'n po ba yung binibigay sa akin ng mga pasyente na hindi naman po ako parang doktor na may presyo ang aking ginagawa. Nakita niyo po ang aking buhay, simple-simple lang. Kaya lang po, talaga po tinatagpos ko ang aking misyon sa ibabaw ng mundo. Kasi po, pag natapos ako nito sa aking kaiidaran, palagay ko po may sumunod man sa akin matagal pa. Kasi po isip-isipin nyo, 38 na akong nagkaroon ng karanasan na mulat sa puro po tao ang hinarap ko rito sa aming maralitang bahay dalanginan.
Pero awa naman po ng Diyos na ako po proud magsalita sa inyo. Kapag po kayo sumunod sa alituntunin ng aking mga sinasabi, hindi po kayo madadialysis. Ligtas kayo sa ihi na magkakaroon ng catheter. Marami po kayong mamiminos. Ngayon, kaya ako nananawagan doon sa mga walang pera, sa mga pepera, sige lang ang laban. Pero ang sasabihin ko sa inyo, pag kayo na catheter na, masakit po yun. Kapag po nawili ang catheter, ala na, papatag na po yun, popondo rin po yun. Kaya po, ang the best talagang iinom kayo ng langis. Hindi makasasama ito sa buong daigdig. Hindi lason ito. Ito katas ng kabihasnan at biyaya ng Diyos na hindi ko po sinabi sa inyo na ako'y nagdudunong-dunungan. Hindi po. Huwag niyo po sasabihin yan. Ako po sa tunay na buhay nagmamahalang. Basta po sa totoo, ako po naririto at ako po naman sa naabot kong edad na 84, wala naman pong nakapipinsala. Bagkus po, nakabubuti sa mga taong ginagamot ko. Ngayon, natutuhan nyo na ako na ang aking langis ay mabisa, mabiyaya sa naniniwala. Kaya kung kayo po naririyan na ako sumasampa dito sa aking lugar, sana po ayusin ninyo. Talasan nyo po ang pakikinig ninyo. Ito pong akin, ito isa lamang pagmamahal sa aking kapwa-tao. Dahil naririyan po ang maraming lumuluha, nakakaawa po ang may sakit. Ang aking pong lugar sabi ko nga po ang aking pong lugar puro po may karamdaman, bulag, malabo ang mata, buntis, malaki ang minamanas, hindi makalakad, sugat, humihingal, stroke, hindi nakakarinig. Kaya ako po nalulungkot dahil sa akin na pong lahat ang problemang ito. Kaya kung kayo pupunta, unang dako paniniwala. Ngayon, kapag kayo ay naniwala, meron kayong biyaya. Pag hindi kayo naniwala, wala. Lalo-lalo na sa kalalakihan, nananawagan ako sa inyo, lalo-lalo na sa prostate. Ganito po pala yung prostate. Kaya kung kayo nakarinig sa akin, hindi na kayo magtatanong na ano ba to? Ang prostate po sa kalalakihan, kung dati pong ang ari nakalawit, kapag po ito'y prostate, nakalubog na po yan. Wala ka na pong makikita, kundi parang takip na lang ng cosmos. Ngayon, yung pundumin niya pumapasok. Kung kayo po ay matalino, uminom kayo ng langis, uminom kayo ng katanang niyog, pampadumi, iyan po hindi maiipon. Dahil yan po may tubo na iipon hanggang dito. Ngayon, ang mararamdaman ng mga may prostate, nanghihina. Parang itong puso nananabla. Pag lumakad naman parang naiipin. Iyan ang sinyales, ihi ng ihi. Magkakapatid po yan. Colon, bakterya sa diabetes, sa ihian, naririto po lahat yan. Kaya po sinabi ko sa inyo, sa parte po ng tiyan, naririto lang po lahat yan. Kaya kung ano man ang inyong magiging resulta ng inyong pagkatao, makinig po kayo sa langis. At ang ibig ko po sabihin, kung hindi man kayo makararating dito dahil malayo po ang Bulacan, meron man lang pong kapraso. Pero sa totoo lang po, sasabihin ko sa inyo, ang aking pagtuturo ng panggagamote, hindi ko sinabing gayahin niyo ko. Ang akin po kasi may bulong. Yung pong dumisaan, nadudukot ko po yan at napapakita ko po sa mga tao. Yung pong nasa loob ng matris, nadudukot ko po yan at napapakita ko po sa Facebook. Hindi niyo po kayang gayahin yan. Kasi nga po, ako'y namuhunan. Ano po yung puhunan ko? Ako po ang babaeng inutusan ng 15 beses sa krus. Ipinako. At ako rin po may karanasan ako po ibinurol ng 4 na gabi at 5 araw. Kaya po ako nakapagsasalita na ito pong aking mga sinasabi without practice. Kaya po, apakaganda ng aking pagdaraw sa inyo na pagpapaliwanag. Ito pong labatiban nito. Kung sino po ang may karamdaman, nakikinig kayo, talasan nyo, tenga nyo. Kayo mismo gagawa. Itanong nyo sa akin kung bakit. Kayo mag-uutos. Kasi kayo ang nakakaramdam ng karamdaman nyo. Kung may dadapo sa inyo na magdudunong-dunungan, baka kung saan pumasok ang tubig. Kaya kung ano man po ang ibinigay ko sa inyo sa araw na ito, sa umagang ito, kanya-kanya po na paninindigan ang buhay. Kayo ko po masasabi sa inyo na huwag kayong aasa sa iba. Gamitin nyo ang utak nyo talino. Lalo kung kayo may pera, huwag nyo pakakatiwala ang pera nyo sa iba. Kayo po ang bawal.
Ano po at kay ganda ng aking pabalita sa inyo na medyo lang po kung minsan tumataas ang boses ko. Siyempre po para rin po nananawagan ako sa mga tao, hindi po ako nagagalit sa aking pagpapaliwanag. Para rin pong kanta yan, may tono, may mataas, may baba, para po makuha ang tempo. Kaya kung ako man sa pagdalaw ko sa inyo, maganda at may biyaya, ha? Alisto kayo at liwanagin ninyo ang isip nyo. Mga minamahal kong mga kababayan at sa mahal na sandaigdigan, huwag kayong hahatod. Kasi kapag kayo humahatod sa kapwa niyo, sa mukha niyo tatama yan. Buti pa, magtipid kayo ng pagsasalita. Kung may gusto kayo sabihin sa pag-aralan niyo muna. Kasi para rin pera yung sasabihin niyo, nakapagpautang kayo ng hindi magandang salita, babawiin niyo sa inyo tatama. Kaya kung umadag pa rin maninalig dito na dumalaw sa inyo, sa araw na ito, bumabati ako sa lahat ng dadalaw dito. Lalo-lalo na po sa prostate, kasi po naging karanas ako na itong buwan ng Pebrero at January, magdala kayo ng gamit. Kung wala man kayong hindi nyo maintindihan, magdala kayo ng budget. Kasi kung kayo po umarkila ng sasakyan na 15,000, 20,000, syempre po, may inabutan kayo dito, kapraso lang, bibili pa tayo. Kagaya kahapon, kamakalawa, dumayo dito ang mga taga Pangasinan, mga taga Nueva Vizcaya. Syempre po, kung tayo po may hawak na pera, meron po agad tayong maisusuporta, hindi po masasayang. Kaya po, kung kayo dadayo, hindi ko sinabing magdala kayo ng maraming pera para ako'y bayaran niya. Hindi po ganon. Ang akin pong masasabi, makaareglado lang po tayo at ako po ang hangad ko. Kung pupunta dito tao, kung matatapos ko po at gagamutin ko, bukang bibig ko po yan, isang beses lang. Siguro, nakikita niyo ko aking nagpe-Facebook. Kasi nga po, pagod na rin ako Kumbaga po sa pag-uurong ng pinggan, araw-araw, habang araw na lang, para kang hugas na hugas ng pinggan. Naging taihan na nga po itong aking lugar. Kaya ako makita nyo, nagpe-Facebook ako puro po binubunot ko yan, kanya-kanya nga lang po lugar. Kaya kung sakali man na kayo dadayo, narinig nyo, may prostate kayo, magdala kayo ng pera. Hindi pupunta kayo dito, may dala lang kayo 1,000. Ano mangyayari nyo? Pamasahin nyo lahat pagkain, hindi pa kayo makababalik. Kaya kung kayo ay pupunta dito, pagpaplanuhan nyo, magbitbit kayo ng konting pera, hindi ko naman kukunin yan. Sagot kayo. At saka kayo naman hindi maloloko. Titingnan nyo muna kung ano magagawa na isang manggagamot, saka pa lang kayo magbibitiw ng pera, pag-uusapan. Kaya kung ako manenari rito, tinatapos ko po ang aking misyon, kayo naman po magsigayak. Kaya lang po ang preparasyon ng aking sinasabi tungkol po sa pag-inom ng langis. Kasi po, pag antiyan nyo po bunsol na bunsol. Kapag uminom kayo ng langis, uutot po kayo, hangin, didighay po kayo. At lalo-lalo na po ako nananawagan sa mga new generation na pagkagising maliligo. Hindi tama yan. Iinom muna kayo ng tubig na mainit. Kasi kapag ang tiyan nyo napasukan ng lamig, naririyan, suka kayo ng suka. Bukas makalawa kung ano-anong gamot ang ininom. Ano nangyari? Nasira ang bato. Kaya kinakailangan kung paano mabuhay, ganun din ang areglado. Hindi lamang sa pamamagitan ng gayak, pera, halos sinasagpang, kundi alisto sa pinansyal. Hindi po ganun. Lalaban po natin ng parehas yan. Kaya bibigyan po natin ng lahat ng kaayusan ang ating buhay. Walang iniwan sa pagmamahal, pakikisama, oras, talaga pong puro detalye at ang pagmamahal sa mga magulang, kinakailangan din po yan. At huwag pong maging masyadong malapastangan ang mga new generation. Kapag po matanda na, hindi na po iginagalang ang mga lola at lolo. Akala mo po kanila ang dagdig. Kakapraso pa po ang nararating tunay naman po napakataas na po ng agwa. Kaya bumabati ang mother pa rin ng Bulacan na sana sa aking mga sinasabi na ito, meron kayong kaprasong matutuhan, isa katuparan ninyo. At marami pa akong ibabalita bukas makalawin sa inyo, lalo-lalo na sa mga karamdaman. Ngayon, naririto po ang aking mga pasyente na ito po ang dinadayo sa akin na kandila ang tawag po dito, kandila ng buhay. Ito po, ibinigay sa akin ng mahal na Panginoon na kandilang ito na hindi sisindihan. Ako man po hindi nagsisindi. Bumibili po ako ng ibang kandila. Pero ito, kapag po binigay ko sa inyo, gari mo na ibigay ko po sa inyo. Ito po sabi sa akin, wala kang magagawa. Ito po, wari mo ang anak mo nasa lansangan. Ang dadasalin mo lang po mahal na Panginoon, ang anak ko po ay kinakabahan, kayo na po ang bahala. Magiging panatag na loob nyo. Maligtas po sila sa aksidente, sa sasakyan. Kasi po sa bawat labas po natin ng ating bahay, nawala ng preno, nabali ang paa.
na aksidente, napaloob sa ilalim ng truck. Kaya po, walang kasiguraduhan ng ating buhay. Kaya ito po, ang dinadayo sa akin ng karamihan, punta kayo dito, kandila ng buhay. Ito po, pabasahin ko. Ano pangalan mo, anak? Dito po. Isang magandang pabalita sa iyo, Lito. Ako, anak, narito. Hindi ka dapat kabahan sa bilang karamdaman mo. Sa kadahilan na narating mo ang magandang buhay kahit simpleng buhay. Kaya ngayon, aking anak, magpakatatag ka. Ang paglilider, aking anak, ay isang sakit ng loob at tawag ng kaisipan at pangunawa. Kaya binabati kita. Hindi ka dapat mag-alala sa karamdaman mo. Amen. Ano pangalan mo? Arlene. Ha? Arlene. Isang magandang pagbabalita aking anak sa iyong karamdaman. Huwag ka aking anak mabalisa at hindi mabigat ang karamdaman mo. Bakterya lamang ito. Arlene, ano pangalan mo? Amalia. Binabati kita anak Amalia. Ang mensahe sa iyo ipagpatuloy mo ang kabutihang asal sa iyong bilang pagkatao dahil ang Diyos ang namamatnubay sa iyo sa lahat ng oras na hindi ka naman bigo sa hiram na buhay. Eto, Mami. Eto, ano pangalan ni Mami? Arlena. Naabot mo ang edad. 90 anyos. Naabot mo ang edad. Ngayon ay ganito. Pinalita ko sa inyo na para kayong may alagang bata, lalagi nyo aalalayan, uunawain ang kanyang katatayuan. Kasi ang tumatanda, nagbabalik sa pagkabata. Kasi nung dati, kayo hinahawakan, kayo inaalagaan, ngayon siya alagaan nyo. Lagi niyo sasabihin, dahan-dahan kayo, Lola, o iihidin o yung baro nyo, kaya nasa inyo lahat ang paunawa. Mami, binabati kita sa edad mo. Ilan taon ka na po? Arlena. Hindi, ilang edad na? 90 po. 90. Binabati kita, ate, dahil ikaw umabot na 90 years old, aawitan kita. Ito po ang awit ng mahal na Panginoon sa isang 90 anyos. Oh. Ito po. Ano, Alan? Ano, Alan? Arlena. Yung ba palayaw? Erling. Erling. Ngayon, Erling, narinig mo. Biyaya rin din sa iyo. Bilang dahilat kadahilanan, maingat ka rin sa katawan. Kaya ngayon'y tagumpay ang nakita mo. Nasilip mo lahat ng bagay. Ito po ang awit sa kanya. Kaya lang po, kami mga may edad na. Kami po ay kinakabahan. Itanong niyo po sa kami kung saan kami kinakabit. Kami po ay malapit na rin mga sunduin sa lubunin ng Panginoon. Palakpakan niyo. Kaya kung sakali man, paghandaan niyo ang lahat ng bagay, talagang kung may pasimuli ay may wakas. Kaya ang Mother pa rin naririto na, narito ang Mother pa rin, pakinggan niyo sinasabi ko at hindi ito kayo agribyado. May matututuhan kayo sa aking pamamaraan, paglalagay ng langis sa puwerta, ito pala kapag pala kayo naglalagay ng langis sa puwerta, sumasariwa kayong parang hangin. Halaman, kasi po yung matris ninyo nahanginan. Ang paglalagay po ng langis sa puwerta, akisit katapusan. Ibig sabihin po, maglagay kayo sa platito ng 3 kutsara, lagay nyo sa bulak, lagyan nyo po ng unan yung ilalim ng higaan nyo, at saka nyo po itas. 5 minutes. Yun po ang ibig sabihin, tumatalab po hanggang lalamunan. Ito po, hindi po kikipot ang lalamunan ninyo at mababasa ng langis. Tayo kayo. Kaya bumabati po kami ng maraming salamat sa mga nagpe-Facebook, nagpa-follow up. Bye-bye po. Itas nyo kami. Bye po. Lakas, bye-bye.